I'm Ed Heronilla, so bali pang 4th year ko pa dito sa Sante. Right, so I started Sante last pandemic. So I can say na etong industriya na ito changes me as a person. Yung nga sabi ng mga classmate ko nga, in my first company sa industry of network marketing, hindi daw about income yung nag-change sa akin. It's about my personal. Kasi by ano kasi, yung impression kasi as a computer engineer, as a programmer, medyo hindi talaga sa sales, di ba? So when I started doing this kind of business in this industry, it really changes me. It opened my mind. Okay, then after 10 years of doing the business, after 10 years in my first company, pumunta ako dito sa Sante. Okay? Yung nagbago naman sa akin dito because after it opened my mind as a para working force or a employee, naging businessman ako. Nung nagsante ako and Sir Joey mentored me about how this really paano ka maging successful talaga dito. It's how you help other people. Before kasi it's just like ako mismo kikita, it's my own personal effort to earn. So, nung nagsante ako, yung nag-change talaga sa akin is my perspective in doing business, which is if you really help other people solve their problems, money will just come. Realize ko na it's not kahit gaano pa ka sipag mo and you know ano yung mga features, benefits ng produkto mo, pero you are promoting your products to the wrong people, wala pa rin. Okay? So, kaya yung advice ko sa mga gusto magbenta is to learn digital marketing. Okay? Because through online, you will be able to target the right customers, the right people. Kasi there's a way for you to target mga interest, unlike sa mga traditional na mga marketing where, di ba, hindi siya targeted. So kaya yung advice ko talaga sa mga gustong magbalak magnegosyo, learn digital marketing. Sobrang ganda ng opportunity using digital. You'll be able to position your product to the right people. Okay, so yun. Ako po, nagpapasalamat. Number one kasi pang 13 years ko na ngayon sa Sante. No? And naalala ko nung nagsimula ako dito is I was very ordinary. Wala akong leadership skills, marketing skills. Pero naniwala kami sa principle na being the right person for the right opportunity. And siguro ako ay hungry to learn, to succeed. And the opportunity, yung Sante nun. And I remember si CEO, Sir Joey Marcelo, nagpunta kayo sir sa public swimming pool, no? Para magbigay ng encouragement sa amin, no? Kasi we're just starting, no? Wala pang magandang income, and then talagang we're starting. And then sabi niya, hold on to your dreams, and let's go build leaders, and your business will go global. And then from that moment na parang hindi ka maniwala, pero some people believed in you na may possibilities sa pwede mangyari. And nagulat lang ako, yung company, 18 years na, I'm 18 years, and yun yung nangyari. Ang daming leaders na nag-develop. Isa na po ako doon, ang asawa ko, and with the elites na nandito na. And grabe, thousands of people changed lives. No? So hindi lang kami nagkaroon ng business. It's a platform na nag-grow yung aming leadership. No? And nakapagbigay kami ng pagkasa sa maraming tao. And mas lalo pang na-reach out sa across the globe yung Sante. No? So, kaya I'm so very grateful and thankful sa Sante. Ayan. Sa mga sa mga natatakot pa magbenta or pasukin yung ganitong mga negosyo, no? Ako po talaga is isa sa pinaka-negative talaga. Pagdating sa kung ano-anong mga negosyo, basta pag sinabing magbebenta-benta, sobrang negative ako. Kaya wala pong nakapag-invite sa akin sa kahit anong business opportunity. Nagkataon lang po magaling talaga yung nag-invite sa akin. Pinangakuan ako ng merienda.
Tapos, doon po nagsimula ang lahat. Hindi po ako nakalabas sa training room ng Sunday Barley. So, hindi ko po talaga linya yung magbenta-benta. Ayokong magbenta. Pero, ang tip ko po sa mga hindi rin po mahilig magbenta, no? Number one, pumili ka ng tamang kumpanya na merong mga tamang mga training para ma-develop ka na maging better version ng sarili mo. Kasi ako po, hindi ako nagbebenta-benta before. Pero nung na-discover ko yung Sunday Barley opportunity at merong mga tamang tao na nagturo sa akin, nasabi ko na, madali lang pala. Kaya ko pala. So, ang kailangan lang pala, huwag kang matakot na humanap ng tamang opportunity or tamang company like Sunday Barley. Dahil merong mga tamang tao doon na mag-guide sa'yo, ano yung tamang gagawin. Kagaya ko po, ordinaryong tao lang ako. Sobrang mahihain ko po. So, sobrang mahihain ko. Lahat po nung nandun sa training room, yung mga natutok, mga nag-speak, lahat po yun halos nilalait ko po talaga. Ginajudge ko talaga. Actually, yung katabi ko po, si Mentor Gab, siya po yung isa sa nagtutok nun. Isa po talaga siya sa nilalait ko kasi sabi ko, talaga ba totoo ba yan? Sinisales talk lang ako para mag-join ako sa ganitong business. Pero ngayon po, asawa ko na po siya. No? Ayan, so, alam niyo po, ang nakakatuwa po dito, no? Yung pagtatry ko, naaralin po yung ganitong opportunity, itong Sunday Barley. Ito po yung nag-open pa ng mas maraming na-discover ko ng potential. Kaya sa mga natatakot po na, di ba, gawin yung ganitong business din, malay mo, kagaya ko po, yung one time ko na pagtatry, di ba, ng ganitong business opportunity, yun pala yung makakapag-open pa ng iba't ibang, di ba, experiences, di ba, pagbabago sa buhay natin, kagaya po namin. Akala ko po, pang-benta-benta lang po ako. Ito na po yung nagbigay sa amin ng free travel. Imagine niyo po, ang gusto ko lang, extra income po dito eh. Aralin yung pagbebenta para magkaroon ng extra income. Dinala po ako ng Sunday Barley sa 32 countries. Binigyan ako ng mga sasakyan, binigyan po kami ng mga property, at ang pinakamasarap po dito, ang dati pong EDS na wala pong direksyon sa buhay. Walang impact po, walang purpose. Alam niyo po, hindi lang po sa Luzon, Visayas, at Mindanao, hanggang international po, pinapadala po tayo para po makapagbigay po ng inspirasyon. So, malay mo, di ba, yung kinakatakutan mo ngayon na business or pagbebenta, ito yung magbigay sa'yo ng lifetime, di ba, na changes sa buhay mo at makakapagbigay ka ng impact sa buhay din ng maraming tao. Kagaya ko po. So, kagaya po ng aking mga kasama po dito na top leaders, lahat po kami, mahiyain lang din po, di ba? Subukan mo lang, di ba? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Tama ba? My name is Melchor, a former merchandiser for 8 years. Kahit na nasa corporate world ako, pag sinabing benta, so, mayayain talaga. And sabi ko nga, why I love Sante, because Sante teach you not just a salesperson, but to become a better person. Katulad ko, mayayain ako dati, pero kumapal yung mukha ko. So, ang ganda ng impact ng community. Kasi yung focus kasi is not just to, kumbaga sa ibang tao, kumbaga focusing the best version of yourself. So, yung tip ko sa mga mahiya magbenta, practice lang ng practice. Okay? Kasi ang daming tip, pag wala kang execution, talagang walang mangyayari. So, based to sa experience ko na mahiyain. So, ang ginawa ko, hindi ako uwi ng bahay pag hindi ako abot ng 4 to 5 persons every day. So, siguro sa araw-araw mong ginawa yan, kahit na mahiyain ka, talaga kakapaling yung mukha mo. Oh. So, just be consistent na kumausap ng tao, even offline or online. Yung day one ni Sante, nandito na ako. Kaya, kumbaga nabansagan akong ako yung kuya sa bahay ako yung panganay sa bahay ni kuya. Pagdating naman sa selling, wala man akong likas na abilidad yan. Bago ako pumunta ng Sante, nagtitinda ako ng boneless bangus. Hindi dahil magaling ako magtinda, kundi wala tayong diploma sa college. So talagang dala ng pangailangan, dala ng sitwasyon. Nung nakita ko yung opportunity, pero ang na-highlight sa akin yung produkto.
So ginamit ko yung product kasi nainganyo ako dun sa ang dami ng mga micronutrients, etc. So kung tungkol sa selling, ang na-realize ko ngayon doon sa tanong na yan ang binentahan ko pala muna-una sarili ko. So nung na-try ko siya, nabasag yung idea na, teka, ang ganda pala nitong product na to kasi naramdaman ko kagad yung effect tapos dire-diretso. So tumapang, naging solid yung belief ko doon sa product. Naobserbahan ko din sa ginagawa kong business na to, na yung iba kaya siguro nahihiya sa selling dahil hindi nila naintindihan yung product mismo. So, yung anggulong yun, nabasag na. So, dire-diretso. Then, naintindihan ko yung kabuuan ng opportunity. Product is just one thing, one of the variables. So, tumapang uli ako kasi naintindihan ko na selling is an avenue to help others. Tapos yung product, ay napatunayan ko sa sarili ko at sa buong pamilya. Since day one ni Santi hanggang ngayon, 18 years na ang pamilya ko hindi basta-basta nakakasakit. 3 epidemic at isang pandemic ang dinaanan namin. And very dramatic kasi among the community kami lang hindi tinatamaan. Because we are trained and enlightened, educated on how to really boost our system, immune system, pag kami mga ganyang banta ng mga pagkakasakit. So, nung naintindihan ko yung opportunity, na gusto ko yung product, proud ako sa product, then, nakita ko, na-observe ko sa iba, baka yung skills naman, baka naman hindi nila alam yung approach. Hindi ko rin naman alam. So, na-realize ko along the way, effective pala kung konting tanong, tapos mas maraming pakikinig. So, natutunan ko yung art of listening. At pagka meron palang ganong skills, dumadali ang selling. Kasi we connect to people. Networking is all about connecting to people. If we can connect with them the right way, di ba? Heartfelt, selling is just a natural thing. So, ako nakita ko yung 3 angulo na yun na unang-una, kailangan maintindihan niya. Produkto, kabuuan ng opportunity. Pangalawa, siya mismo sold out sa product. Yung pangatlo, concerned siya dapat sa tao, not sa sales, but for the people who would take the product. First of all, siyempre congratulations sa Sante, 18 years. At siguro ako kasi yung tipong taong, 2 company pa lang ang napanggalingan ko since nag-network ako. And ang Sante ang pangalawa ko. But hindi kasi ako nagmamarket ng isang produktong hindi ko pinaniniwalaan Totoo lang. And testimony-wise about the product, ako mismo since day one, I've been in the business since day one ng Sante. Never kong naalalang nagkasakit ako. So could you imagine, doon pa lang sa product na yon, panalo na. And pangalawa, sa edad ko ngayon, I'm 56 years old, wala akong maintenance. And siguro hindi naman tayo mukhang 56. 57 maybe. So, wala akong maintenance. Doon pa lang So, I encourage talaga sa mga tao, makakapakinig nitong talk ko or sharing ko, no? Wala kang magagawa talaga kundi magnegosyo. And ako, I'm not into business kasi lalo na sa background ko, even sa corporate, di rin ako pwede kasi hindi ako nakatapos ng high school. First year high school lang yung tinapos ko. That's why I considered myself a first year high school graduate. Kasi natapos ko yung first year. Imagine mo, Sunday lang talaga ang nagtaguyod sa amin with my family. Nakapagpatapos na ako ng mga anak. And sa ayaw at sa ayaw ng isang tao, ang pera nasa selling. Nasa selling, whether you like it or not. And natutunan ko dito yung secret ng rich. Number 1, ang sabi niya, kung gusto natin umasenso financially, do not sell your time. Instead, sell product. Kahit na ayaw mo, you need to sell product. Kasi ang oras, 24 lang Walang mayaman dito na binigyan ng 25 hours ng Diyos Tama ba? So 24 lang. Kahit 1,000 pa yan per hour, 24,000 ka lang per day. Gawin mo ng 2 araw, 48. Gawin mo ng 3, 72. Correct me if I'm wrong sa mata. May na ako sa science
So, yun. So, hanggang doon lang ang pera mo. Kasi yun lang yun eh. 3 araw kung di matutulog. Benta mo oras mo. Huwag mo na ituloy sa pang-apat. Babaliw ka na nun. Correct? Pero pagdating sa produkto, lampas sa 24 yan. 100 pieces, 500, 1,000, million. So yung sabi ng Rich, instead of selling your time, sell product. And ito maganda. Dito sa technology na, o sa business na namin ngayon, do not sell alone. Use the system. Ito padagdag pa natin, use the technology. Siguro add-on ko lang, no? Ako talaga sobra akong passionate about the product. No hype to. Kaya ko tong ilaban ng debate sa produkto sa market pagdating sa barley. Wala tong hype, walang hype, hindi siya formulated, etc. So the best barley ng si Sante kasi it's New Zealand. Yung pinakamalinis na bansa sa buong mundo. Yun eh. Nakita ko na since day one, nakita ko ang barley China, nakita ko ang barley Japan, nakita ko ang barley New Zealand, nakita ko ang barley US, nakita ko ang barley Australia. And hindi na kailangan tayong maging matalino. New Zealand, it's the cleanest country in the world. Kaya sabi ko, Sante Barley is the best. So, yun lang. Thank you.